Mga balita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Mga nabibilin nga World War II veterans ginpasinunggan han Leyte Gulf Landings Anniversary. Leyte nagpapabilin nga economic powerhouse sa Eastern Visayas. Eastern Samar pinakadako ang pagkitaas sa ekonomiya habugos nga Pilipinas. Mga kooperatiba han Northern Samar dako ang papel nga gingkakaptan hapag uswag han komunidad. Maasin City LGU, local media, info officers sa city offices, nagtigaman han Press Freedom Week 2025. Samar DPWH 2nd District Engineering Office, nagdumarahin coordination meeting para hanira ipapatuman nga 15-ton load restriction hakal Biga Bridge. BIPSO nakahimohin breakthrough kontra ha mga abaka aphids gamit ang natural nga fungi. Haratsada balita. National ID System iginoopreser han PSA nga daha mga LGUs. Katbalogan City District Jail ginobserbaran ang National Correctional Consciousness Week 2025. Han News and Information Center UP Tacloban College magdudumara han ikaduha nga hugna han hurhimang raw pagpakusog han mga pinulungan ha sinirangan Visayas. Katig Writers Network magdudumara han ika-21 nga lamiraw workshop ha VSU Baybay, 12 nga mga writing fellows, ginngaranan. Ay istorya panlawas, prenatal care, pag-iistoryahan. Mga detalye, hanaton mga balita, masunod na! Maupay nga oras makasangkayan, ini ang amon ika-40 nga pasadahan Agenda Hautso. Hinaot unta na ada kamuha maupay na kahintang nila. Ako, Frederick Homeres. Ini ang amon ika-40 nga edisyon ng Agenda Hautso. Life begins at 40. Siya paman handarang bunot sa padayon nga mabasugan ang tinguha nga mapadangat na ilo ang mga mahinundanong na napapanahon ng mga balita nga impormasyon. Ako, Stephanie Barrios. Tutok permi haamon kada semana ng edisyon han Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Ako, Elcana Torres. Ang Agenda Hautso in iyo masusundan ha mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ng Radyo Pilipinas Borongan, upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ngan Berada Teleradyo ha IBC 6 Hanpalo. Ini hijig sa dialogay, ini ang iyo, Agenda Hautso. Mga nabibiling na World War II veterans, ginpasindugan han Leyte Gulf Landing Anniversary. Adyan report kan Sol Alagcon had PIS Eastern Visayas. Bisan kung simple la ang pagtigaman han ika-81 anyos nga anibersaryo han Leyte Gulf Landings, wari gud hingalimtihan pamunuan han probinsya Leyte ug sugad man han mga opisyalis nasyonal ngan mga langyawanon ang pagrekognisar o paghatag pasidungog kadto na bibilin pa nga 12 nga World War II veterans din sa Eastern Visayas. Tikang ha mga aktibidades nga dito mensahe han mga bisita gintagan ni rahin doon kung ano ka mahinungdanon ang pagsalin-urog han makasaysayan nga Leyte Gulf Landings. Diri nga tanan han 12 nga surviving World War II veterans and personal nga nakatambonghan commemorative program ha MacArthur Landing Memorial National Park hakan dahog palo Leyte kundi pariton mga nag-atender nagsiringhira nagintalinguha gud nira nga maka-atender bisan kun naka-wheelchair na kay diri sigurado kun hasunod nga anibersaryo in buhi pahira. Pareho naging unudan mensahe ni PVAW Undersecretary Domingo Carbonell Jr., Australian Ambassador Mark Ines Brown, ngan Minister Ono Shuhan Japan anira pagpasalamat ngan pagrekognisar han naging sakripisyohan mga Pilipino ngan suganman han mga Allied Forces durante ang Giyera Mundial numero 2. Gindigo naman ni Leyte Governor Carlos Jericho Petilla nga diri kakapuyon ang mga Leyteños pagsaurog kada Oktubre 20 para pahinumduman laan nga tanan nga diri na angay magkamay-ada hinsugad nga klase hinkadako nga giyera. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo Agenda Hautso. Leyte, napakabiling nga economic powerhouse sa Eastern Visayas.
Adin detalye kan Alit Reyes and PIA Leyte. Nagpapabili ng probinsya Leyte nga pinakadakuan parte hapag udwag ang ekonomiya han bugos nga sinirangan Visayas. Pinaagin 5.8% nga economic growth rate ang probinsya dinan tuig 2024. Ini nakaghatag in 65.86 billion pesos nga dugang ha ekonomiya han rehiyon. Panguna nga nagahatag in bugat ha maupay nga dalagan han ekonomiya ang probinsya. Amo ang industry nga may ada 53.9% share, nga ng services nga may ada naman 37.1% share, hakabugusan ang economic growth han probinsya. Asunod ang mga industriya, nangunguna naman ang manufacturing nga nakakapaudwag ang probinsya sugod ang food and beverage processing, coconut oil production, sugar milling nga iba pa nga mga manufactured goods. Ang construction in may dagihapon dako nga kontribusyon na ekonomiya nga maabot 48.46 billion pesos share, samtang ang electricity, steam, water and waste management inakaghatag naman in 34.14 billion pesos share. Ha probinsya Leyte mayagyan anusan pinakadako nga geothermal field na bugos ng kalibutan. Ini ang Energy Development Corporation operated geothermal plants sa Ormoc City nga nakanangga Leyte. Samtang usagihapon ang probinsya Leyte nga may dagko nga renewable energy farms, sugadan mga solar farms sa San Isidro nga napalo Leyte. Sumalakan Leyte OIC Provincial Planning and Development Coordinator Agnes Rafon nga basehan prioridad ang probinsya nakahilira para masulod nga mga tuig in mga proyekto nagihingita nga mas pa makakapaorosan ekonomiyahan probinsya nga rehiyon. Lakip dinhi ang alternative port hababatkon area ang pagdevelop ang mga mega city hapalos Leyte ang mga tourism infrastructure nga mas makakaparibhong han turismo ngan ekonomiya dinhi aton dapit. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, inian iyo Agenda Haotso. Eastern Samar pinakadakon pagitaas han ekonomiya habugos nga Pilipinas. Adin report ni Bigomban han PA Eastern Samar. Naghimuhin kasaysayan ang Eastern Samar matapos magtalahin 10.2% kapag tubo han ekonomiya han tuig 2024. Ang pinakahitaas sa bugos nga Pilipinas sumulahan Philippine Statistics Authority o PSA. Iginpahayag ini ni Ronnie Bahado, Chief Statistical Specialist at PSA Eastern Samar, durante ang Provincial Product Accounts Dissemination Forum nga ginbuhat di daan Oktubre 16, Melindas Resort, Borongan City. Sumulakan Bahado ang kantidad han ekonomihan probinsya umabot ha 40.42 billion pesos base ha 2018 prices nga nagpapakita in paspas nga pag-uswag tikang ha naglabay nga tuig. But looking at bakit ano ba yung nakakontribute ng agriculture more on the production of our tuna, sabi pa nga ni Sir Jojo, that is validated in our survey as well as other mga tuna considered din sa family ng ating fisheries in Budlis and so on and so forth. Ang pinakadako pa nga ni ang aton ng flying fish. So we have a plenty of production na-record natin sa ating survey yung ating flying fish or ano tawag iliw. Iliw yung ang services sector ang nagpabilin nga may pinakadako nga bahin ha ekonomiya nga may 54.2%. Ginsundan han industry nga may 31.3%, samtang ang agrikultura, forestry nga pangisda may 14.5%. Samtang ang tulong nga sektor nga pinakadako ang kontribusyon amo ang agrikultura, forestry nga pangisda nga magda 3.5 percentage points. Ini tungod han mas epektibo nga mga programahan gobyerno, pag-angat han rice efficiency, pag-ubos han peste ha root crops kan pagdamo han produksyon han kakao nga iba pa nga high value crops. Konstruksyon nga may da 1.8% points, pinaagihan nagdamo nga public and private projects, ngan wholesale nga retail trade sector, upod ang repair han mga sarakyan nga motorsiklo nga may da 1.0 percentage point. Halayo nga bahin ang mining and quarrying laan nagtalahin negatibo nga pagtubo, nga may da minus 4.5%. Tungod ang istrikto nga implementasyon han mga regulasyon ngan pag-ubos han produksyon han nickel ngan chromite. Ang per capita GDP han Eastern Samar umabot ha 85,502 pesos nga nagpapakita han kantidad nga ginkontribuer han kada istihanon han lokal nga ekonomiya.
Habugos nga Eastern Visayas nagpabilin nga nangunguna ang Eastern Samar nga may 10.2% growth. Ginsundan na Tacloban City nga may 8.2%, nga na Southern Leyte nga may 7.1%. Masitaas inihan regional growth rate nga 6.2%. Habugos nga Pilipinas na labuan ang Eastern Samar at 82 nga probinsya nga 33 nga highly urbanized cities nga nakalabaw ang national average nga 5.7%. Ang mga sumunod na top 5 amon Puerto Princesa City, Batanes, Dinagat Islands nga Bataan. So I will not dwell on the details of why we achieved this shall we say amazing result from the provincial product accounts survey, but only to emphasize that if we work together as a team and subscribe to the idea that the essence of our service is genuine development, we can really achieve genuine development in the long run. Sumula ha PSA, ini nga resulta importante nga milestone para ha Eastern Samar. Tungod kay nagpapakita ini, han lokal nga kapasidad ha pagbangon tika nga mga krisis nga napadayon nga paguswag han probinsya. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, ini aniyo. Agenda ha 8. Mga kooperatiba ha Northern Samar, dako ang papel nga pagkuswag han pangabuhian han komunidad. Ada ang report ni Aileen Diaz, han PIA Northern Samar. Dakuan na ibubulig san kooperatiba sa pag-uswag san pangabuhian dirila sa tagsa-tagsa pero sa bugos nga komunidad. Iniyan na ibaruan tiyang kan Engineer Romeo Cardenas, ang namumuno sa Provincial Cooperative and Community Affairs Office sa probinsya sa Norte San Samar, dida asan pakighuro himang raw sa PIA. Tintasad to nga mga kooperatiba, mga 25 la siton, 20 and compliant, meaning compliant sa mga requirements and Cooperative Development Agency, no? But last December 2024, ang aton compliance rate is already 95 or to 98%. Sayo la ang wara diri compliant. So that was 45 compliant cooperatives, so 46 active kooperatiba. Nga nagtika kanya na ang trend yan na nagtika medyo nakikita naton ang mga bago nga mga kooperatiba, no? In 2023 mayong kita 7 nga new cooperatives, 2024 8, and 2025 half year pala yaw nakita siyam nga bago nga kooperatiba, no? So hope na until the end of the year mas maduggang pa iton, no? Because nakikita naton nga makusog ang pag partnership, labi na gud siyang CDA, no, and Cooperative Development Authority dili sa Region 8 plus an aton Cooperative Union of Northern Samar and an Cooperative Development Council sa aton probinsya. Na nakita nila ron ang suporta sa probinsya, no, sobra-sobra yan na pagkugop. San una ang pundo sa namon opisina 100,000 pero this year ang pundo sa opisina inabot na 5 million. Tigda ko nga tigda mo iyan na naapi nga nagtitindog kooperatiba dihan sa probinsya. Ang bintaha sinisugad ni Cardenas ang partnership o pakigburobligay. Ang kooperatiba insayo nga business model, grupo o asosasyon, ngayon negosyo, dire gud ganansya ang gintutumong pero nagtutumuyo san serbisyo san mga miyembro. Ang miyembro san sayo nga kooperatiba hindi nila konsumidores pero tagyaon kaya yaon serbisyo pag-ugop, pagbulig nga ginpapahamtang nga ang kapital nga tikang mismo san mga miyembro. Yaon mga nagmamanilampuson nga kooperatiba dihan sa probinsya. Sayo na sini ang Amoy Multipurpose Cooperative
o Allen Municipal Officials, Employees and Communities Multipurpose Cooperative kudiin nagtikang lasin dito nga kapital nga niya na yaon na bilyon nga asset nga narekognisaran diri ila sa probinsya kundi sa rehiyon nga sa bugos nga Pilipinas. Ini ang pahayag ni Christine Hupio, ang General Manager sa nasabi nga kooperatiba. Right now, after 25 years, kalukay sa Diyos, medyo nakakaluwag-luwag na. Naka-ano na po siya. Ang total asset ni Amwec sa ngayon, year 2025, is nasa 1B naman na. From 0 employees, meron na po kaming 398 employees si Amwec. From credit and MSO lang siya, lending, nagpapahiram. Ngayon po, may 4 na business unit si Co-op. Sayo pa nga kooperatiba nga maupay ang pagpadalagan nga dako ang bulig sa mga miyembro mao ang Northern Samar Development Workers Credit Cooperative o NSDWCC kundi niyaon niya na miyembro nga sobra 30,000 nga naglarab sa bugos nga probinsya sa Samar. Nasugad si Engineer Cardenas nga dako liwat ang bulig sa mga local government units san pagbutang si Municipal Cooperative Officer nga nabulig san pagpadukwag san kooperatiba san kada bungto nga na pasalamat liwat san gobyerno probinsyal san suporta nga ginpapahamtang sini. Yan ang bulan ang Oktubre in gintalaan nga Cooperative Month nga niya nga tuig 2025 in gintalaan liwat nga International Year of Cooperatives. Tikang sa Philippine Information Agency Northern Samar, ini si Aileen Alason Diaz, ini ang iyo Agenda Ha-8. Press Freedom Week 2025, gintigaman han Maasin City, adyan report kan Bong Pidalino han PI Southern Leyte. Ang lokal nga pangagamhanan ning Dakbayan sa Masin nakapabilin sa iyang estado ingon nga bugtong City LGU sa Eastern Visayas nga nagahin og tibuok semana ini ka Oktubre matag tuig aron ang mga naa sa media makahimog mga kalihukan. Usa kini ka panagkumbuya nga nagdugtong sa gobyerno og sa katawhan sumala sa City LGU diha sa ilang social media page. Tuod man malampusong napahigayon ang pagsaulog sa Press Freedom Week sa miaging semana, Oktubre 13 ngadto sa 17, nga gisalmutan sa lokal nga mga tigbalita, sakop sa Associated Media of Southern Leyte kon AMSL o government communicators, mga designated information officers sa lain-laing buhatan sa syudad. Ikaunom na karon katuig ang pagtimaan sa maong kalihukan sukad kini unang gipaluhan sa city government sa Masin pagka Oktubre 2019 diha sa Ordinance 2019-129 na giduso ni radio broadcaster og kanhi City Councilor Saldi Ulita o gipirmahan ni former City Mayor Nacional Mercado. Gisugdan ng kalihukan pagkalunes sa Santos nga misa sa SJC Extension Chapel. Dayon flag raising ceremony sa City Gym diin gila ang mga sakop sa lokal nga prensa ingon nga kaabag pagpakilap sa mga kasayuran alang sa kalambuan sa syudad og dihay courtesy call ngadto kang Vice Governor Rosa Emilia Mercado. Gisundan kini sa EMSL business meeting sa PIA office. Gituki og giaprubahan ang konstitusyon sa grupo og nagpili isab sa bag-ong mga opisyalis. Sa ikaduhang adlaw nangapil na ang mga city information officers diin unom ka learning sessions gipaambit sa mga expert speakers dito sa liga ng mga barangay function hall. Namulong mao sila si Attorney Jigjig Palera Casio, City Councilor, bahin sa Conflict Resolution and Negotiation. Attorney Chin Abria, City Tourism Officer, mituki sa Ethics in Public Service o sa Attorney Brinjon Calapre, naghisgot sa Crisis Communication and Reputation Management. Si Attorney Ivan Lloyd Calunya sa DOST Province of Comunidad SL President, Public Information and Good Governance. Jibik Epe sa Radyo Pilipinas Sugod, Handling Interviews and Press Conference o Dalia Atuel, Radyo Pilipinas Sugod, Basic News Writing with Workshop. Ang ikatulo o ikaupat kaadlaw, mauna ang kabahin sa Rex Communication, panahon sa katalagman, na gidumala ni Raul Inocando Jr. ang panguho sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ug usab ang pagtudlo sa Cardiopulmonary Resuscitation CPR
o First Aid. Uban nilang Amy Cardosa sa City Health Unit o RJ Dumalagan sa Red Cross. Sa culmination day nga dito gipahigayon sa Cacao Mountain Resort, dihay mga senaryo sa linog o disgrasya sa sakyanan. Diin gi-rescue kintahay ang mga biktima. Agig practice sa mga naantiguhan sa tanang nangapil. Pagkahapon, mao na ang papapanumpa sa mga bag-ong napili nga mga opisyal sa EMSL. Diin si City Councilor Attorney Romeo Hineston mao ang inducting official o gitambungan ang maong okasyon ni City Councilor Mikey Mercado, ang chairperson sa Committee on Information and Communications Technology sa City Council, o gihasab si City Administrator Lorsi Ortiga. Ang mga nanumpa alang sa duha ka tuig nga pagserbisyo ingon nga opisyal sa EMSL mao sila si Saldi Olita sa DYDM President, Ramon Boiser, DYDM Vice President, Marcelo Pedalino, PIA Secretary, Maloni Samaco, DYDM Treasurer, Marcial Salazar, PIA Assistant Treasurer, o Elna Gurney sa FMR mao ang auditor. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino, Agenda Ha-8. Samar DPWH 2nd District Engineering Office nagtumarang coordination meeting para ipapatuman yung 15-ton load restriction Kakalpiga Bridge. Adin detalye kang Jessica Punpa, Government Intern ang PIA SAM. Ginisgutan ng Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office o DPWH 2nd DEO ang Samar ang pagtutumanon nga 15 katonelada nga gross vehicle weight restriction na Kalbiga Bridge epektibo yan nga Oktubre 27. Hagin dumarang nga coordination meeting nga Summer Convention Center din ang Oktubre 20, ginlaygay ang DPWH 2nd DEO ang structural assessment nga nagsusumat ang presente nga kondisyon ng tulay ngan kun kay ano ipapatuman ang restriksyon. The findings are clear. The bridge is showing signs of stress and weakening from years of service and continuous overloading. Sumala pa DPWH ang Kalbiga Bridge inusa nga steel truss bridge nga gintukod dita pa dekada 70 hapareho nga panahon han San Juanico Bridge. Tungod han kaiha, diri na inin makakasuporta hin 15 katonelada kada lane para ha mga sarakyan nga maagi ha magkasumpay nga direksyon hapareho nga oras. Tikang Oktubre 27, ang bago nga patakaran ng trapiko ha Kalbiga Bridge in magtutugot lahin pagtabukin usa nga sarakyan na usa nga oras ngan diri na makakaagi adton sobra ha 15 katonelada bisan pa matapos na ang pagparigon ng tulay. Ginarekomendar gihapon ng DPWH nga ang mga sobra 15 katonelada nga mga sarakyan nga diri makakaiba ng ira karga in mag-agi ha Eastern Samar para ha mga panorte o basay para ha mga southbound o mamiling in alternatibo nga logistics sugad ha ruro o barging. Everyone must understand why this action is necessary. If something unfortunate happens to the bridge, it will not only bring inconvenience but cause serious disruption to mobility, livelihoods, and the local economy, especially since we have no alternate road to serve as backup. Ini nga implementasyon in nauyon na polisiya han DPWH para han load posting han mga tulay ngan pagpapatuman han mga patakaran han trapiko mahitungod han maximum nga load limits. Hapag kaya na, ginuhulat pa ang DPWH 2nd DEO ang approval ang 140 million pesos nga budget para han retrofitting han Kalbiga Bridge. Ginagat liwat ni Golmatico ang mga stakeholders, transport groups, truckers, drivers, business sectors nga nan publiko nga makaintindi, magkooperar nga magsunod han nasabi nga restriction para han seguridad han nga tanan. Ikaw nga PIA Samar, Jessica Bonpa, ini Agenda How-Cho. Deep soup nakahimong breakthrough kontra ang mga abaca aphids gamit ang natural nga fungi. Ating report ni Rodrigo Victoria, ang PIA Bilira. Ang Biliran Province State University o BIPSO nakakabot og dakong kalampusan sa ilang research sa Biliran Campus human nakadiskubre og natural na klase sa fungi nga mahimong epektibong panagang batok sa abaca aphids. Ang insekto nga nagadala sa abaca Banshee-Tops virus o ABTV na nagdaot sa industriya sa abaca sa Eastern Visayas. Ang proyektong ipasigdahan sa Department of Science and Technology o PICARD ng tutok sa paggamit sa entomopathogenic fungi o EPF
isip lig-on, barato ug environment friendly nga pamaagi aron mapatay ang mga peste sa abaka. Ang mga fungi nga nakuha gikan sa mga plantation sa Biliran, Leyte ug Southern Leyte nakapakita og kusgang abilidad sa pagpamatay sa aphids ug karon gipadala na alang sa molecular identification ug sunod nga testing. Ang among proyekto nagtuon sa pagpugong o pagpuksa sa dugos-dugos o abaka aphid. Usa ka peste nga insekto sa abaka nga nagdala sa sakit nga upong o ang abaka vagina virus. Kami sa project team nagpangita og lain na pamaagi sa pagpugong niining peste nga angay sa lokal nga klima o dili makadaot sa kinaiyahan subay sa Sustainable Development Goals sa United Nations. Kini nga proyekto gipunduhan sa USDP card bisan pa nga ongoing kakini nakaila na kami og 7 ka klase sa EPF na mopatay sa maong insekto. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang among assessment sa greenhouse kung humani ini among idadaan sa field aron masuta kung epektibo gyud kini gamiton sa mga mag-uuma sa abak. Ang maong panikuduki o research sa kadawat na daghang pasinungog lakip na ang third best ongoing paper sa FFRADN o BICARP. Ug nakarot usab og 5 milyones ka pesos nga daghang pondo alang sa pag-upgrade sa biological control laboratory. Kining inobasyon sa BIPSO nagdala og paglahom alang sa mga mag-uuma sa abaka sa Eastern Visayas. Pinagi sa paghatag og natural nga malutaron nga solusyon batok sa peste nga adunay daghang kadaot sa ilang panginabuhian. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, ako si Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Haatong Ratsada Balita yan na National ID System iginopreserhan PSA nga daha mga LGUs. Balogan City's District Jail ginoobserbar ang National Correctional Consciousness Week 2025. Detalye hini nga mga Ratsada Balita masunod na. Ratsada Balita! Ginaaghat han Philippine Statistics Authority o PSA ang pagpatuman han National ID System hakada tagsa nga Local Government Unit o LGU agud mas mapadagmit ang mga transaksyon nga naniba pa nga mga katuyuan han publiko hapag siguro han pagpauswag hini. Sumalakan Marife Molon, Regional Focal Person han National ID ha Sinirangan Visayas, dako ang mahibubulig han pagigbuliganay han National Government kanan LGU hapag likay o pag-iban han mga panlimbong dirilahan nasud kundi para gihapon hapag usa ha lokal nga level. Labot lahini ang nasabi nga implementasyon in nakalinya gihapon ha inisyatibo han gobyerno hapag uyon han sistema paggamit hin teknolohiya hapan adlaw-adlaw nga aktibidad. Nakig-usa gihapon ang PSA ha Department of Information and Communications Technology o DICT para mas mapaupay pa ang digital nga infrastruktura ngan para masiguro ang kataluwasan han mga personal nga datos o impormasyon han katawhan nga kaparte han paglansar han national IDs. Hapag kaya na nga tuig 2025 ginkumpirma ni Molon nga umabot na 80 milyon nga mga Pilipino ang may-ada national ID nga nakaandam gamiton parte panrehistro pagkuhahan mga kinahanglanon nga dokumento nga damo pa nga mga transaksyon. Actually mayroon na po kami mga resolution kasi we are selling this po talaga sa atong mga LGUs. Kay kada LGU may iba-iba ka mga benefits na pinanahatag na may daghan ka mong mga system na iyo gagamit. Kasi madamo gihap ng mga LGUs dito po sa buong Eastern Visayas na walang online system pa. So doon din sa aspect po na yun ang siguro kailangan natin din silang matulungan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini hi Jasmine Kate Agosto, ini Anio Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Opisyal na ginlunsad ang Balogan City District Jail ang selebrasyon ng National Correctional Consciousness Week o NACUCO 2025. Pinaagihin motorcade ng kick-off ceremony didaan October 20, tuig 2025. Upod ang mga jail personnel na nasabi nga pagkiway na aktibo nga gimpartisiparan han mga persons deprived of liberty o PDL ng kundin iraging pakitan irang mga talento nga nabilidad. May daliwat mga aktibidad sudan laro ng lahi, basketball tournament nga di ba pa. Suludan usa ka semana nga selebrasyon. Sumalak ang jail senior Inspector Benedicto Ramirez Jr. Acting Jail Warden ang selebrasyon in pahinumdom nga posible ang positibo nga pagbabago ng rehabilitasyon na sulod ang prisuhan. This is very important event for the BGMP to highlight the importance of human safekeeping, rehabilitation and reintegration
ado PDL into society to become productive and law-abiding citizen. Dugang pa niya ini nga selebrasyon ng pagpamatuod han padayon niya paningkamot ang district jail para ang serbisyo ng pagtratar ngadtuhan mga PDL. Ang National Correctional Consciousness Week 2025 in may datema nga matatag na paglilingkod makabagong pamamaraan maunlad na serbisyong pampiitan. Ika nga PI Sangor ini Ronald Roma para Agenda 8. Sa mga balita, Tikman News and Information Center ng PH Visayas. UP Tacloban College magdudumarang ikaduha nga pugna, himurungyang raw pagpakusok ang tinulungan na Sinrangang Visayas. Catholic Writers Network magdudumarang ika-21 nga lamiraw workshop ng PSU Baypay. 12 nga working fellows gingarana. Mga detaling nga sumat igahatag ni Lupido. News and Information Center. Ang University of the Philippines Tacloban College inagihan Leyte Samar Heritage Center in magdudumarahin roundtable discussion o porohimang raw para magtimuhin learning materials gamit ang lokal nga mga kinulungan yan ang April 24, 2025. Ang roundtable discussion ikaduhan na nga hugnahan tulo ka parte nga pagpakusukan aton pinulungan roundtable series nanunuyo nga makatirokhin mga palantaw o kibabuanan nga makakabulit pagpadukwaghan mga pinulungan na Sinirangan Visayas. Inigihapon inanunuyo nga makabulit pagdevelop in policy interventions nga nasuportahan paggamit kan mga pinulungan na Sinirangan Visayas sugad man ang pagtagad han mga isyu nga may kalabutan ang pagkahit ang mga pinulungan hariyon. Tatihan pabubuhaton yung horimang raw ang mga Dr. Voltaire Olson ang Leyte Normal University, Dr. Annalyn Espanyo ang Eastern Visayas State University, Dr. Matt Banag-Banag ang Capol Central 2 Elementary School ng Fire Ramos, Presidente ang Catholic Writers Network Incorporated nga ininira in magpapangbit ang ira mga idea ng mga eksperyensya hapag gumara in research, paghimuhin learning materials nga napapatuman in mga inisyatibo nga nagpuundong paggamit kan mga kinulungan hariyon 8. Ipapaanggit naman ni Professor Phil Harold Mercurio ang Northwest Samar State University ang iya mga eksperyensya research na pagtuktuha binisaya waray para ang mga estudyante development communication ang Calbayog City. Kaati gihapon ini nga horimang raw Herariad Arento Regional Head ang Philippine Information Agency 8 Hermenegildo Sanchez ang RSFM Calbayog City ng Dr. Dominador Pagliawan han Burawin Community College para magpanggit naman han ira mga kontribusyon na cultural and creative promotion ang lokal nga mga pinulungan kinaagi media, arts and literature. Ang una nga parte han pagpakusog han aton pinulungan series nga nag-focus sa best practices in the teaching of Eastern Visayas Mother Tongue, roundtable discussion in buhat tidahan September 19 nga tinambungan in maabot sa kadatos sa participants tikang UP Tacloban, Leyte Normal University nga Eastern Visayas University. Samtang pagbubuhaton naman sunod nga bulan ang ikatulungan orhi nga parte ng roundtable discussion na mapokus naman ha literary translations o parte han pagpubad niya tuha lokal nga pinulungan Sinirangan Visayas. Para makatambong hini nga horoy manggaw, kinhahangiyo ang tagdumara nga magparehistro la online, pinaagi ang link na makikita sa screen o bisitahala ang UP Tacloban College Division of Humanities Facebook page. Hala in suma, tigin pagawas na ang Catholic Writers Network ang 12 na writing fellows nga maati ang 21st Lameraw Creative Writing Workshop kapag bubuhaton ha Visayas State University, Syudad han Baybay didahiton November 5 at 7, 2025. Ipapailarom mabusisi nga paghag-id ng pagpanday ang mga sinurat ni Radjuan Cyril Adelio, han Burawin Leyte, Tomar Alota, Dolores Stern Samar, Kent Del Monte, Christine Eleanor Yu, Micaela Mi Dirama, Krisa Mi Tinitero ng Chimel Christian Diaz sa Northern Samar, Ronald Lingaton han Baybay City, Belinda Lora ng Paul Angelo Villena ng Tacloban City, John Lister Permio ng Tolosa Leyte ng Ryan Rafael ng Limasawa, Southern Leyte. Ang Lamera Workshop in April para mga magsusurat na naupoy o tikang ariyod 8
gamit ang mga pinulungan nga waray Cebuano inabaknon ngan baybayano. Ang timay nga tuig amo ang kapurpudan usa nga proyekto han katip ngan han Visio Culture and Arts Office din ang pulong nga kapurpudan amo ang conceptual frame han literary arts activities yan nga tuig kasugbong nga institusyon ang Visayas State University. Tikang ang News and Information Center ang PIE Eastern Visayas ini Inilda Litlopido ngan ini ang iyo agenda haotso. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon han mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tawo. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Ang antepartum care o prenatal care inagsisiguruhan nga himsugan panlawas kung sa nga buron ti kamasyaan pala nga bulan o itong kabagbanganak. Panuyuhan prenatal care visit, amo ang ma-establishar ang estimated delivery date, mahibaruan ang mga high-risk pregnancies nga nang pagdumara ng maternal ng fetal screening. Durante siya ang pagbisita sa prenatal care provider, kung dili mauruginin durante siya ang trimester ang pagkurod, pagdudumaraon ng prenatal care assessments, upudan pagkuha ang kompleto ng medical history ng kurod ng nanay, pagdumara ng mga physical and gynecological exams na nagpagkailangan ng laboratory ng imaging studies. Kung mahibaruan nga high risk ang pagkurod, naninihinahanglan ng mas absog na pagbisita sa doktor ang mahugot na pagpantay. Tabot lang ang medical history ang siya na prenatal visit, hindi po pupuniran ni hapon, nilamo pa ang magkalain-lain na clinical assessments, mga potential exposure na infections with toxins, pati pa psychosocial assessments, mental health concerns, mga balawang na pagkarawat in medical care, exposure sa violence, na nilabi pag-monitor ng mga potential na komplikasyon, dorot ni high blood pressure, timbang, anik niya mandao pa nga iba. Sanglit importante ang pagbisita siya pala nga trimester ng pagkurod. Dapat healthy si Manny para healthy si baby. Iyo pala nang batian ang pinakauni nga impormasyon pahinang paghirot durante ng pagkurod. Naghihinaot kami na kamoy magpabilin nga hinsog ang panlawas ng makabulig o gulpadukwa kanatot sa syudad. Para nga Istorya Panlawas, ako yung Tiban, ingat iyo, Agenda Haotse. Sumalahan monitoring ang pag-asa mas dako nga period nga natagom ang average sea surface temperatures o SST Equatorial Pacific Ocean tikang padida ang Agosto hanyana nga tuig. Ini naobserbahan putob kida ang bulan han Setyembre nga umabot pa ha negative 0.5 degrees centigrade. Ini mas nagpapakurukusog at kondisyon han La Nina. Ang La Nina ay next-existent kung naabot na ha negative 0.5 degrees centigrade ang sea surface temperature anomaly. Ini ipadayon nga naobserbahan ang pag-asa yanak nga bulan hang Oktubre kan base ang mga climate possibly magpabilin ang matagom nga sea surface temperature putog bahan Pebrero kan masunod nga tuig. Kasumpay hining obserbasyon ang pag-asa amo ang paymakton nga mga mas makusog nga uuran nga darahan La Nina condition. Nganini ipapakurupusgon pa nabibilin nga ihap ang bagyo nga ginbabana-bana masulod na nasod puto ban Disyembre 2025. Sanglit ang painumdum ni pag-asa amo ang pagin-alerto nga magbantay pirmi ang anunsyo ang mga katatakuran nga suro. Tika nga Weather Bureau han Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Ruben Niano, ini ang iyo agenda, Kautso. Editorial! Utro nga ginyakan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aniya mariguon nga panaad galinyuhan ang gobyerno agon masigurado nga ang kada opisyal nga magtatrabaho sa gobyerno inangayan ba ha pagtapod ang kada Pilipino. Ha mga pagprobar darahan mga isyu nga kontrobersya parte ha mga flood control projects ginbalikan ni Presidente Marcos ang dako nga ayat a goodbye balik nga mamintinar ang integridad nga pagtapod han katawhan ha gobyerno.
diri kakalirong nga ang mga isyu han korupsyon ngan kapamaya ha serbisyo publiko ang padayon nga nakakaapekto han pagtapod han katawhan ang mga institusyon han gobyerno. Sumala han presidente, diri ini masayon nga iya ginihimo, damo pa ang atubangon ngan damo pa ang pag-aagian. Ini matatawag nga makuri nga pagsari ngan ginaatubang diri lahang gobyerno kundi han bugtos nga nasod. Pero natuo kita, nakaruyag tagan ng presidente hing paglaom at katawhan, bisan kung para haiya makuri ini nga puruhaton nga ang higpatas nga paglimpyo ng paggobernuhan. Kamanga panahon nga may ada mga pag-ulang o pag-alang, kundiin ang pagtapod at publiko ipadayon nga questionable, mas kinahanglan naton hin leader nga may pagpaid, dedikasyon nga integridad. Ang pagtutok han administrasyon nga linyuhan ang gobyerno ng pagpakurupusog han integridad, hindi nila natuinan nga buruhaton kundi usa nga hirimuon na kita nga tanan it nagkakaurusa. Ang paglimpyo han gobyerno hindi nila trabaho hito sa katawo, ini in kolektibo nga responsibilidad nga dapat buhaton han kada tagsa. Igit papakita ini ang tama nga nga pagbabago hindi nila nagtitikang halabaw kundi tikang hakada usaha aton nga may pagpaid para han nasyon. Hakada pagsari ang tinuod na panuyo inusa nga nasod nga tinuod nga nagahatag hit paglaom nga tinuod nga oportunidad para han kada tag sa Pilipino. Para han editorial, ako Herian Arito, ini ang iyong Agenda House. Iyo pala hinbatian ang pinakauring nga impormasyon ngan solusyon sugan man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damo nga salamat han iyo pagupod haamon hini nga edisyon. Kami magpapabili nga da sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han liyon. Hasta sunod nga gayo. Ini ang iyo Agenda House. Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tubtog ha sunod ngayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.